Jump! Jump! Pwede mo ba akong bigyan ng best online business ngayong 2025? Ano ba yung best business idea na pwede kong simulan? Sure thing, chat buddy. Mode on. Welcome back dito sa aking YouTube channel, Coach J here. And sa video na to, pag-uusapan natin yung bagong biz pagdating sa AI. Yung bagong ChatGPT 5 version. So, from just 1 million users in 5 days, nagawa ng ChatGPT yon, and right now, meron ng 700 million weekly active users ang ChatGPT na gumagamit. So, ganun karami. Almost malapit na sa billion users every single week. Pero legit ba talaga ang ChatGPT na makakatulong sa'yo sa business mo, sa work mo, or na day-to-day basis na ginagawa mo para mas maging productive yung ginagawa mo? So yun yung i-breakdown natin at pag-uusapan dito sa video na to. So let's dive in and let's explore yung bagong version ng ChatGPT 5 version. As per checking, available lang siya dun sa app version sa Mac. Not sure kung sa Windows kung available na din siya, pero sa iOS nakita ko, papakita ko lang sa iOS is available na siya. Ibig sabihin, pwede mo na siyang magamit. Okay? So makikita mo dito, ayan, yung flagship model nila. So meaning, pwede mo na siyang gamitin sa mobile app mo. Okay? Kung iOS ka, try mo. Pero hindi ko sure kung sa Android kung pwede na siya. And dito naman sa desktop na nakikita mo, sa Mac na gamit ko, pwede na rin siya. Alright? Ayan yung ChatGPT flagship model. So ngayon, ang una nating gagawin is meron tayong ipapagawa sa ChatGPT na hindi ko pa na-try before, but susubukan natin kung gaano siya kagaling pagdating sa coding, gaano siya kagaling pagdating sa language translation. Okay? So yun yung itetest natin. So ang unang itetest natin is magpapagawa tayo sa ChatGPT ng games. So kasama ko yung kids ko. Ayan. Ano yung games na gagawin natin, Caleb? Ano? Super Mario Bros. Super Mario Bros. Ayan, Super Mario daw ang gusto niyang ipagawa. So, gagawin natin, uutusan natin dito si ChatGPT. Sabihin lang natin, make a Super Mario games. Okay? Third party tool. So, very basic yung command, yung prompt natin na ni-request, and then i-click natin. Alright, writing. So, ito na yung code niya. Let's see. Alright, so writing na siya. As you can see here, makikita nyo yung line of code niya. Yan, line. Sobrang bilis niya. Mga 1 minute pa lang. Yan, ang bilis niya mag-write ng code. Yan. Sobrang bilis. So, let's see kung ilang line of code yung kaya niyang magawa. So, very basic. Make a Super Mario games, run it live without needing a third-party tool. So, ang gagawin natin after nitong ma-write is i-run natin yung code in Canvas para makita natin kung ano yung itsura niya. So, dito hindi natin kailangang i-install yung yung pinaka-app, or hindi natin siya kailangang i-download pa kasi we can run it or test it using yung Canvas. Alright, 300 line of code. Okay, touch control. 300 plus. Yan, medyo mabilis yung writing ng code niya. Almost done. So next is, sabi dito, control sa desktop, move itong backward, tapos space is Z, R naman is restart. Okay, Z and R. So ito yung tetest natin sa desktop. Next step, how to run. Click the canvas file, just place on the side, Mario style. Ayan, pwede daw dito sa canvas. Or pwede rin naman i-download siya as HTML. Or pwede rin naman sa mga other tool. So you can try dito sa Canvas. But sometimes it takes time. So merong mga tools sa online like HTML compiler. Basically, gagawin mo dito, ipipaste lang tong HTML. Ayan, yung code na to. Tapos, ang gagawin natin, i-click itong run. And here we go. Ito na siya. Jump, jump, jump. Sige. Ayan, ayan, jump. 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 Yun. Okay, forward. Ito, forward. Yan, forward. Hoy. Tingnan natin. Okay, ikaw naman. Forward. Jump. Okay, so itatry ng kids ko. Yun. So, you win. Restart R.
Nice. Ngayon, ang papagawa naman natin, lalagyan natin ng sound. So, i-try naman natin. Okay. Gusto niyang ipagawa is, gusto mo bang lagyan ng custom graphics? Okay, custom graphics at sounds. Okay. Add custom graphics and sounds. So, ang gagawin niya is, i-rewrite lang niya yung code na yon, and let's see. So, I believe may sound naman tong naka-turn on naman yung audio ko. Alright, so ito, analyzing. So, let's see. Download natin yung zip. Okay, so ang ginawa niya ngayon is, ginawa siyang HTML file. So, para i-open na lang natin. So, let's download. Tapos, punta tayo dun sa download. Open natin. HTML, open natin tong HTML. Open with Google Chrome. Nice! Sige, ikaw ulit. Jump. Uy! Jump! Jump! Ay! Out! Jump! Okay, jump. Coins. Uy, sayang. Okay lang. Jump. Alright, jump. Game. Yan na. So, pwede siya. Ang ano lang dito, hindi siya makaakyat. Pero it's okay. So, R to restart. Ako magja-jump. Finish! Winner! So, coins, nakakuha siya dito. Makikita nyo dito, may coins. Ito, ano tawag dito? Lives? Possible yung mga ano niya, yung buhay niya. Ganun nakabilis ngayon mag-create ng application using ChatGPT. Yan. So, I believe may improve pa to. You can add more graphics pa. Yan, nag-enjoy yung kids ko. Sige, so next naman na ipapagawa natin, okay. So, gawa naman tayo ng different games. So, let's say a Tetris, okay? Ano yan? Make a Tetris Ano yan? game. Ano yan? Ano siya? Yung Tetris, yung binubuo siya. So, let's see. Alright, so almost done. Siguro mga 1 to 2 minutes din yung hinintay natin. So, same move, soft drop, space sa hard drop, ibababa mo. So, download natin. Same. Kuhanin natin yung file. Ito na. Open na lang natin using Google Chrome. Baba. So, next. Ikaw, ito. Move. Baba. Nice. Next. Nice. So, ayun. Score. Meron siyang scoring. So, very basic pero, di ba? Before, hindi mo kayang gawin yung ganitong games. So, yeah. Alright, so napakita ko sa iyo kung paano mag-create ng games using ChatGPT 5 and sobrang mind-blow at sobrang dali na lang talaga gumawa ng mga applications, even a website. I believe madali na lang din ng pag-create ng sa ChatGPT. So, ang next features na itatry natin is yung voice assistant ng ChatGPT. So, ang gagawin natin is mag-a-ask tayo ng assistant para matuto ng Korean language. So, ang gagawin natin, same sa application, pwede mo siyang itry kung pwede siya dun sa web version. Pero right now, I'm using a macOS app version. So, kung pupunta ka dun sa website ng OpenAI, ayan, kung pupunta ka dito, so dito, here we go, allow natin yung mic. That's it, eto na yon. Hey ChatGPT, good morning. Good morning, Jay. Yeah, sounds like we're all set and ready to roll. All right. Whether it's on mobile or anywhere else. Okay. Let's dive in and make it happen. All right, perfect. So, I want you to help me to learn the Korean language. Absolutely. I'd be happy to help you with that. We can definitely start with some basics and build up from there. Let me know if there's anything specific you want to focus on, like greetings, travel phrases, or just everyday conversation. Okay, perfect. So, let's say, pwede mong Tagalogin, no? Kung nahihirapan ka. Let's say, pupunta ako sa isang restaurant and plan ko mag-order ng coffee, a hot cappuccino coffee. So, paano ko siya sasabihin in Korean ng friendly? Can you do that? Sure. Gaya natin yan.
So kung pupunta ka sa isang restaurant at gusto mong umorder ng hot cappuccino in a friendly way, pwede mong sabihin sa Korean, cappuccino 한잔 주세요. Cappuccino 한잔 주세요. Yan ay parang isa pong cappuccino please sa magalang at friendly na tono. So basically, you're just politely asking for one cappuccino. Nice. Alright, so let's say gusto kong mag-add ng um, sandwich. So, ang sasabihin mo sa counter or sa teller is, please add a sandwich. Got it. So kung gusto mong idagdag na, let's say, pakidagdag na rin po ng sandwich. Sa Korean, pwede mong sabihin, sandwichido 추가해주세요. Sandwichido 추가해주세요. Ibig sabihin nito ay, please add a sandwich as well. So in that way, friendly at polite pa rin yung dating mo sa counter. Alright, nice. Medyo mabilis yung pag-translate mo, napansin ko. Okay ba na babagalan mo ng konti yung pag-translate ng Korean? Siguro mga 50% para mas maintindihan ko and mai-pronounce ko siya ng klaro kung gagamitin ko siya. Let's say pumunta ako sa Korea, then gusto kong umorder ng coffee dun sa coffee shop and sandwich. Of course, no problem at all. I can definitely slow it down, so mas klaro mo siya ba pronounce? So kung mag-order ka na sa Korea, dahan-dahanin natin. For example, yung cappuccino 한잔 주세요 ay magiging cappuccino 한잔 주세요 na mas mabagal. At ganun din yung para sa sandwich. So we'll take it step by step para mas comfortable ka. Okay. Nice. Great. No, thank you so much, Shot, for helping me. And soon, mag-aas ulit ako sa iyo. And marami pa akong gustong itanong sa iyo and gusto kong matuto pa about sa Korean language. Okay ba 'yon? And pwede ba kitang tanungin anytime? Oo naman, anytime. I'm always here to help you out. Lalo na kung gusto mong matuto pa ng Korean or anything else. Just let me know. Whenever may tanong ka, and we'll go through it together. Excited akong tulungan ka pa. Thank you so much. By the way, gusto ko lang malaman ano yung pangalan mo. You're very welcome. And sure thing, you can just call me ChatGPT or Chat for short. Happy to be on this learning journey with you. Okay, gusto ko na meron kang pangalan. Okay ba na mag-suggest ka ng best name para yun yung i-call ko every time na meron akong request sa'yo? Absolutely. Let's make it a bit more personal. How about you call me Chat Buddy? It's friendly, easy to remember, and it kind of captures that we're just buddies chatting. But if you have another name in mind, feel free to suggest it. Okay. I think Chat Buddy is great. So, thank you so much, Chat Buddy. Have a great day. You're welcome. And I'm glad you like the name. Anytime you need help, just call on Chat Buddy. Have an awesome day too. Alright, please end this call. So, based dun sa conversation namin, nakita mo sa ChatGPT, automatically natatranslate niya yung napag-usapan. So, ibig sabihin, meron kang history or makikita mo, marireview mo, marirecap mo yung mga pinag-usapan niya. So, dito, ito Korean language, and gusto ko na matuto. Pagdating sa language assistant or kung gusto mong matuto pagdating sa ng mga different language, pwede mong gamitin si AI as an assistant. And ang maganda sa AI, no, mas conversational na siya right now. So right now kasi naka 4.0 pa ako dito sa desktop. So let's try it naman dun sa app mismo ng macOS. Kasi 5.0 na yun eh. 5 version na. ChatGPT 5 version na. So, ang gagawin ko, pupunta ako dito sa ChatGPT app, then i-click ko ito, yung same voice assistant, and tawagin natin si ChatBuddy. So, start a voice conversation. Okay, ito yung app. Oo, nakuha ko. Sige, kung may gusto kong ipagawa or tanong pa about dyan, go lang. I'm here to help. Okay, good morning, ChatBuddy. Good morning. Ayan, Chat Buddy it is. Ready na ako to help out sa mga kailangan mo today. Let's do this. Chinese language. Can you help me? Like, gusto ko mag-order ng cappuccino sa isang coffee shop. Paano ko siya sasabihin? Absolutely, sure. So if gusto mong umorder ng cappuccino in Chinese, you can say it like this. 我想要一杯 cappuccino. Once again, that's exactly how it sounds. And that's exactly like saying I would like a cup of cappuccino. So ayan, pwede mo nang gamitin yan pag-order mo. Nice, nice. Pwede mo bang bagalan ng konti yung translation para mabigkas ko siya ng maayos? Oo naman, walang problema. So, babagalan natin ng kaunti. Ganito, 我想要, ibig sabihin nito ay I would like,
Then eBay para sa 1 cup. At panghuli, cappuccino, which is cappuccino. So buo na yan. Woshang Yaoi Bay Cappuccino. Take your time and practice mo lang slowly. Alright, nice, nice, nice. Sobrang galing. Thank you so much, chat buddy, and have a great day. You're super welcome. Glad nakatulong ako. Have a great day din, and anytime na kailangan mo, andito lang ako. Nakita mo? Ganun ka-powerful yung... Eto, kanina, hindi siya ganun ka... Hindi mo mapapansin yung difference niya kanina, pero I believe mas natural itong 5. Kasi kanina medyo may delay. And the way kung paano siya magsalita is meron pang mga parang AI. Pero itong 5, mas conversational na siya. Yan. And straight to the point. Yun yung nagustuhan ko dito. And sabi niya, absolutely sure. If gusto mo, oo naman, walang problema. So, straight to the point. Nagustuhan ko yung version ng 5. So, anything kapag meron kang questions, you can use AI. Pwede mo kausapin si AI directly para mabigyan kanya ng feedback. For example, meron kang gustong malaman pagdating sa marketing. Pagdating sa specific questions mo, instead of searching on YouTube, searching on Google, you can use ChatGPT voice assistant para sagutin yung mga katanungan mo. Let's say meron kang mga katanungan kung paano ka magsisimula ng online business. So, pwede natin siyang i-try. Let's try it again. So, i-click ko itong voice assistant using my app. Start. Good morning. Hey there. Good morning. Okay, chat buddy, need ko ng advice. Gusto ko kasing magsimula ng online business dito sa Philippines. Pwede mo ba akong bigyan ng best online business ngayong 2025 to 2026? Ano ba yung best business idea na pwede kong simulan? Sure thing, chat buddy. Mode on. So, para sa 2025 to 2026, ilan sa mga magagandang online business ideas na pwede mong simulan dito sa Pilipinas ay ganito. Una, online education or coaching. Maraming Pinoy ang gustong matuto ng bagong skills, so kung may expertise ka, malaking market yan. Pangalawa, e-commerce and dropshipping. Lalo na yung mga unique or locally made products, patok pa rin yan. Pangatlo, digital marketing services. Maraming businesses ang nangangailangan ng tulong sa social media at online ads, so in demand yan. Pang-apat, freelancing sa mga services like graphic design, writing, or virtual assistants. Flexible at maraming opportunity dyan. At panglima, health and wellness products online. Tumataas ang interest ng mga tao sa wellness, so malaking potential din yan. Ayan, 5 na yan na solid na pwede mong consider. Good luck sa pagsisimula. Okay, gusto ko yung number 1 na coaching and consulting. Pwede mo ba akong bigyan ng ano yung mga best industry na pwede kong itap para masimula yung consulting or a coaching? Sure. So kung magfo-focus ka sa coaching and consulting, ang ilang magagandang industry na pwede mong itap ay ganito. Unang-una, business and entrepreneurship coaching. Maraming small business owners at aspiring entrepreneurs ang naghahanap ng guidance sa pag-start at pag-scale ng negosyo nila. Pangalawa, digital marketing consulting. Dahil ang daming businesses na pumapasok online, malaking tulong kung may expertise ka sa social media, ads, or SEO. Pangatlo, personal development or life coaching. Maraming individuals ang gusto ng tulong pagdating sa self-improvement, goal setting, or work-life balance. Pang-apat, health and wellness coaching. Lalo na sa fitness or nutrition dahil maraming taong interesado sa healthier lifestyle. At panglima, career coaching. Tutulungan mo sila sa paghanap ng trabaho, career transitions, at professional growth. So ayan, pili ka lang ng niche na swak sa expertise mo at kung saan ka pinaka-komportable. Nice, nice, nice. Gusto ko yung 1 and 2. So, pwede mo ba akong bigyan ng action steps paano ko makakapagsimula? Absolutely. So kung magfo-focus ka sa business coaching at digital marketing consulting, ito ang ilang action steps para makapagsimula ka. Unang-una, i-define mo muna yung niche or target market mo. Alamin mo kung sino yung gusto mong tulungan. Halimbawa, small business owners ba sila o mga bagong entrepreneurs na gusto matuto ng digital marketing. Pangalawa, mag-setup ka ng online presence. Gumawa ka ng website or kahit simpleng landing page na magpapakita ng services mo. Pwede mo rin gamitin yung social media para mag-share ng valuable tips at magpakilala sa market. Pangatlo, mag-offer ka muna ng free or low-cost workshops or webinars. Ito yung way para makakuha ka ng initial clients at mapakita mo na alam mo talaga yung ginagawa mo. At panghuli, mag-collect ka ng testimonials mula sa mga unang matutulungan mo. Kapag may proof ka na effective yung coaching or consulting mo, mas madali kang magiging credible at makaka-attract ng mas maraming clients. Ayan, step by step lang at makakapagsimula ka na. Nice, nice, nice. Alright, so thank you so much sa tip na binigay mo. I believe makakatulong to sa akin ng malaki sa pagsisimula. So, yeah, i-apply ko siya and then
meron pa akong additional questions, babalikan kita. Very welcome. I'm really glad nakatulong yung tips na binigay ko. Go ahead and apply mo lang yan step by step and I'm sure makikita mo rin yung progress. Anytime na may follow-up questions ka, balik ka lang and I'll be here to help you out. Good luck sa pagsisimula. Grabe yung AI. Sobrang powerful ng AI ngayon. So, ganito ko siya nakikita yung AI. So, marami kasi nagsasabi na AI will replace you sa ginagawa mo. But AI, for me, tingnan mo siya as a superpower tool paano ka mas magiging productive, mas magiging effective, at mas magiging mabilis para i-implement yung mga dapat mong i-implement. Let's say, example, instead na mag-isip ka or mag-research ka ng napakatagal pagdating sa mga action steps na gusto mong gawin, you can use AI directly to us dahil si AI is trained by 700 million people worldwide every single week. As per checking, sa isang stats, meron ako napakinggan, sabi ni Sam Altman, AI is nakakapag-train sila ng 1 billion prompts. Ibig sabihin, 1 billion requests every single day sa platform ng AI. So, ibig sabihin, sobrang train ng AI pagdating sa mga information and data na kumbaga yung data na yun is kinokollect nila para mas maging usable, mas maging precise, and kapaki-pakinabang sa mga gumagamit ng AI. So, AI is a tool. Huwag kang matakot. Gamitin mo siya ng tama. And I believe, mas magiging effective ka, mas magiging productive ka, at mas mabilis ka makakapag-implement ng mga gusto mong i-implement, especially on business, writing, content, and decision din. So, I hope nakatulong itong short video na to. Hindi ko napapahabain po. And soon, magre-release pa ako ng mga additional video about dito sa bagong release ng ChatGPT 5 version. Marami pang mga bagong ilalabas si AI. Pero grabe, 2022 nung nag-release sila. So, magti 3 years na din. Imagine after 5 years, 10 years, 'di ba? Ano na yung pwedeng magawa ng AI sa buhay ng mga entrepreneur, mga business owners. So, mas magiging yung mga manual task is I believe soon mas ma-automate na 'yon. Okay? Pero still, yung gagamit noon is still a human. Don't worry, hindi ka kayang palitan ng AI. So, maximize AI, use AI sa ginagawa mo. Thank you so much for watching this video. Kung marami kang natutunan, please share this video, like this video, and huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para sa mga next AI tips, marketing tips dito sa aking channel. This is Coach Jay. See you on the next one.